Tundo. Sabi ng iba, magulo. Sabi nila, nakakatakot. Rayot, marumi, mahirap ang buhay. Kawawa ang mga tao. Sabi nila, walang pag-asa. Walang magandang mangyayari kapag sa tundo ka lumaki. Squatter at mabaho. Sugal, bisyo, lahat ng manluloko. Huwag sa tundo, sabi ng driver, ayokong pumunta dyan. Marami daw kawatan at mga patayan. Tundo, tundo. Ano ang tingin at sabi sa iyo ng mundo? Pero ako, anong masasabi ko? Sa tundo pinanganak, sa tundo lumaki, at sa tundo hanggang ngayon ay nananatili. Ito ang sabi ng salita ng Diyos sa aking Panginoon. At ito rin ang sabi niya sa akin. The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to be hope for the poor, healing for the brokenhearted, and new eyes for the blind, and to preach to prisoners. You are set free. I have come to share the message of Jubilee, for the time of God's great acceptance has begun. Come on, can we just give Jesus the best clap offering? Come on, you can do better than that. Lakasan po natin yung palakpak para kay Lord. Jesus! And, kamu na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Charlita Castillo, asawa po ni Pastor Herbie. And good to be here po. Na sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. So ibibigay ko na po. Thank you so much. Thank you po. It's such an honor. Sobra po sa tuwing, kahit who at the back of your pastors, pinagkukwentuhan namin siya. Nung nasa Vietnam kami ni Pastor Paul Chase, sa bibig mismo ni Pastor Paul Chase, talaga hong sinabi na if there is a person or a pastor sa aming network na talagang may heart to reach out all the pastors, walang iba po yung inyong pastor, si Pastor Fred and Julie. Alam nyo ho, if there is one thing na nakita ko ho sa body of Christ, sa mga kapastoran, kung bakit alam ko ho, kasi po, chairman po ako ng ministerial sa buong Manila. 250 pastor. So alam ko yung mga ng mga pastor. Pero ang isa pong hinahanap ko lagi yung secured pastor. At isa sa pinaka-secured pastor po na nakilala ko sa buong New Life or maybe sa Pilipinas, sayang inyong pastor. Of inviting speaker, going out, reaching out para po abutin yung mga tao, especially yung mga kapastoran, ay sobra pong nakakahanga. Because not so many would allow the pulpit. Hindi po lahat ipagkakatiwala ang kanyang pulpito, lalo sa isang batang taga-Tondo. Hindi po lahat ay magtatras para sabihin, invite ka namin, pastor. At alam niyo po, nung sinasabi niya na it's been a long time nung dumating ako dito para mag-speak, pangatlong beses na pala. Mula doon sa una, nakita ko I'm a witness ng process, ng progressions, ng improvement, ng lahat po ng paglago ng New Life Taguig. Sobra po ako na-amaze. Hindi lang yon. The anointing that your pastors have to really, alam nyo, magmula nung bumisita siya sa aming church at nag-release ng anointing para sa mga sasakyan, dumami na po mga taga-Tondo ang may sasakyan. Dahil po dyan sa anointing na yan. Parehas po kami, mahilig po kami sa sasakyan. Kaya yung anointing na we grab it because gusto nating pakita na sa Tondo man may langit din.
Sa Tondo man po, may mga nakakotse din. And that's, actually, I just do believe na people are uniquely gifted for something. Lagi po, and your pastors, Fred and Julie, are really wanting just to see the people blessed. Kaya ho, ganyan, nai-impart nila yung what the Lord deposited in them. Yung pagmamahal sa mga pastor, sa body of Christ, and to see people prospering. Hindi naman kasi ang heart ni Jesus, to see us blessed. Amen? Yung inyo pong pastora at yung pong aking asawa ay magkasamahan po sa trabaho dati yan sa Metro. Sa Metro. Social worker po yung asawa ko, si Julius, pares sila sa office. So doon po nagkadaupang palad silang dalawa. Kaya ho, ano yan, mga magkakaibigan po yung mga yan. Kaya it's such an honor, one more time, for me ho na mag-speak. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako pag nag-speak. Okay lang po bang kabahan? Kasi pag di ka na kinakabahan, di mo na kailangan si Holy Spirit siguro. But when you still feel nervous, ina-admit mo na talagang kailangan mo pa rin ng Panginoon sa buhay mo. Meron po kaming multiple services every Sunday. At pag Sabado rin meron. No, dahil sa dami ng mga young people, the church can only, ang capacity lang 400, kaya kailangan damihan yung mga services. Pero will you please agree with us? Pray for us. It could be next year, sisimulan na po namin yung 5,000 seating capacity. Sa Tondo, imagine. Sa Tondo, saan mo ilalagay yon? Problema naman ni Lord yon. Pero isa na lang po ang kulang, pera. Pag dumating yung pera, okay na po tayo doon. But, alam niyo ho, yung Taguig at saka Tondo, very yan, close yan, dalawa na yan. No, if there's one person that I really honored una sa network, yung inyo pong pastor. Kaya, you are to be envied. Dapat ho talaga mahalin nyo ng sobra yung pastor ninyo. Kasi, ano yan, mga endangered species na po yan. Konti na lang yung ganyan mahanap. Kaya mahalin nyo ng sobra, pag-pray ng sobra. At alam ko po, no, hindi marami ang ganyan. Who was so secured, so celebrating with other pastors, honorable sa mga pastors. Kaya nung in-invite niya ako, hindi talaga ako pwedeng tumanggi. Father's Day ngayon, ha? So sa church, may event din kami sa church. Talagang bongga ngayong araw na ito sa aming pong church. Pero mas malakas po yung tatay ng New Life Taguig. Kaya ako nandito ngayon. Ang hirap tanggihan. So, anyway, totoo po yun. No? Lumaki ako sa Tondo, doon ako pinanganak, doon ako nag-decide na tumira hanggang ngayon. Marami pong offer para magpastor sa ibang bansa. I've been to 27 nations. And continue being used by the Lord. Sa iba-iba pong parts ng mundo natin. Pero, nag-decide po kaming mag-asawa na talagang hindi kami aalis ng Tondo. We decided to stay in Tondo for the rest of our life until Jesus come. Yun po yung commitment namin. May mga times that we feel na we want to give up, just like all of you. May mga time po na naramdaman ko din na para bang gusto naming mag-turn back on our people, pero when your commitment are stronger than what you feel, talagang mag-i-stay ka. And for some people, talagang minsan yun ang tawag. There are some people are called to go and we honor that. Pero there are people are called to stay. Yung iba sa inyo, some of you right now, you just need to stay longer. And then marirealize mo, buti na lang di ako umalis. Buti na lang di ako nag-resign. Buti na lang hindi ako nag-give up. Nag-stay ka pa longer enough and then you realize na there is so much more pala para sa'yo sa lugar na ito. O sa lugar na kung saan ka nandoon. Na nakakaisip ngayon na medyo umalis sa trabaho or sa anong pinapasukan mo. Maybe for this morning, may word na kayo kay Lord. Stay a bit longer. Stay a bit longer. Baka yun ang word sa inyo ni Lord. Alam niyo po, ang tawag sa akin dati, Herbing Demonyo. Totoo po. Herbing, grade 6 ako nang saksakin ko ng ballpen sa ulo yung classmate ko. 21 times po akong pinatawag ang nanay ko sa school. Puro peking nanay po dinadala ko. Buti hindi natatandaan ng guidance counselor. Nagpatato po ako, grade 6. Herbie ang nakalagay sa daliri ko. Kasi po dati, pagka nagra-riot, either kung di ka pupugutan ng ulo, bubuhusan ka ng asido sa muka. Sa takot ko na wag makilala, pinalagay ko po yung pangalan ko sa daliri, Herbie. Identifying mark po ito. Tapos, bago ako mag first year high school, nagpatato ako ng malaki dito po sa hita. Nilagay nung nagtatato, SSC.
Kala ko naman San Sebastian College. Yung pala Sige-Sige Commando, ibig sabihin nun. Doon sa bungo na inilagay niya doon sa hita ko. Hanggang para pong Pringles, once you pop, you can't stop. Dumami na po yung tato. At gaya ng sabi ni Pastor, di niya alam kung nakapatay o ano, marami na po, Pastor, mga ipis, daga. Hindi ko alam po, pero for sure meron. You know, and so many. Isa po sa may pinakamalaking record sa barangay ng Tondo, ng mga pinakamababait pong tao doon. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, pag may nagtanong sa akin, actually tinanong ito sa isang newspaper sa Germany. Sabi sa akin doon, Herbie, what is your dream? Na what is your dream? At siguro sa mga pastor na katulad ko, ang isa sa mga magiging dream ng iba, wag tayo magpaka-plastic, yung lumaki yung church, syempre. You know? Yung maging mega church. Yung pala mega sardines lang yung dali. You know, mega church, yun siguro ano, pero ho, nung tanungin ako one time, under that anointing, I felt that this is what I need to say. Yun naman kasi yung totoo na nilagay ng Lord sa puso ko. Ang pangarap ko po sa Tondo, hindi talaga magtayo ng malaking church. That never in my dream. Pero ang pangarap ko po sa Tondo, mabago po yung mindset nating mga Pilipino, una. Na kapag binanggit yung Tondo, gusto ko parang Boracay ang sarap puntahan. Kasi po naranasan nyo naman, di ba, sasakay ka ng taxi sa airport, pag sinabi mong Tondo, ayaw kang ihatid. Pag nagkwentuhan kayo, Tondo, ang inisip nyo kaagad, holdapan, madumi, squatter, magulo, di ka na makakalabas ng buhay, at kung ano na puro mga negative declaration, prophetic word, utterance ang sinabi. Kaya ang unang-una kong ginawa, noong September 28, 2013, ginather ko po yung mga Christians. Tinawagan ko sila, Pastor Polches, lahat ng kakilala kong Christians. Para po umikot sa Tondo, buhusan namin ng langis yung Tondo para i-redeem yung land. Sa mga salita at mga dugong dumanak, mga patayang nangyari. That was 2013. Alam nyo, nagkaroon ng history for the first time sa Tondo. Na nakapag-gather po ang 10,000 tao para umikot doon sa programa na pinamagatan ko pong Jesus, Hari ng Tondo. Hindi si Asyong Salonga po ang Hari ng Tondo. Si Jesus Christ. And since then, nung time na yon, after we did that, naghanap kami ng lugar na kung saan pwedeng magkasya ang libu-libong tao, nakakita kami ng eskwelahan. At doon po sa school na yon, after po nung 2013, nagsimula po kaming mag-gather doon nung 2018, 5 years after. Yung lugar na kung saan ginanap namin po yung paradang Jesus Hari ng Tondo, yun na po yung aming church ngayon. Sa area na yon. And since then, the church grew rapidly. Sobrang tataka rin kami, hindi namin alam saan nanggagaling yung mga tao. Kung may pila sila after service, o may first service, yung second service po, nakapila na yung mga tao sa labas bago sila makapasok sa another service. And this is amazing na alam ko, si Lord lang po yung makakagawa noon. You can be talented, gifted, or whatever, skills you have, pero ang makapaglalapit lang po sa Panginoon, sa Ama, walang iba kundi siya din. And at the moment that we are lifting up Jesus, sabi ng Bible, ilalapit niya naman yung mga tao sa kanyang paanan. May nagsabi, ang Tondo hopeless. I don't believe that. Helpless sometimes, but never hopeless. At sa sitwasyon pong nakita ko, sa mga tao na nakasalamuha ko, mga tao na talagang tinakwil ng lipunan, nakala ko, hindi na nung una magagamit, pero nung paniwalaan ko talaga yung kung paano sila tignan ng Panginoon itong mga taga-Tondo, nakita ko po, there are no really hopeless situations or hopeless people. People just don't know that there is hope available. Pag nalaman lang nilang may hope, mabubuhay po yun, magbabago talaga. Yung mga drug pusher po sa Tondo, ngayon po, tanggalin nyo ng letter P, Asher na ngayon. Hindi na pusher. Ang dami pong mga binago ang Panginoon. Doon po sa area na yan. Kaya na-realize ko, talagang wag ninyong tignan ng isang tao, lugar, kalagayan na walang pag-asa. Hindi po yun totoo. There is hope available in Jesus. Na kapag kahuyaan, na ilagay sa puso't isip ng tao, ng bata, ng may edad o ng kahit na anong kalagayan sa buhay, magsisimula hong magbago yan. At alam nyo, sa tuwing may gagawin, pagbabago ang Diyos, sa pamilya nyo, sa community, sa trabaho, sa church, kahit saan. Alam nyo, ang ipapadala ng Panginoon, hindi naman sermon. Naniniwala ba kayo na hindi naman nakabago sermon? Yung mga anak nyo, ilang beses yung sinesermon na nyo, hindi naman nagbago. Ang nagbabago po, person. Kaya siguro kung may topic ako ngayon, ang title ko, Person, Not Sermon. Kasi marirealize nyo na kapag may papadala ang Panginoon, hindi formula, hindi book, kundi person. That's why God sent His only begotten Son.
Ang pinadala niya, person. Anong klaseng person? Si Moses at the age of 80, pinadala ni Lord. Si Jesus at the age of 30, nagsimulang mag-minister. Si David at the age of 16, so around 17, nagsimulang tawagin para islay si Goliath. Si Mary, the mother of Jesus, was at age of 16 when she got pregnant from the Holy Spirit. Iba-ibang edad, iba-ibang kalagayan. Pero one thing for sure, the Lord will send a person. Palagi siyang may papadalang tao pag may babaguhin sa isang lugar. Kaya kailangan may person na magiging willing. Nasasabing, Lord, let me take that call. Let me answer that call. Kailangan, hindi po pwedeng mag-iintay tayo sa crowd bago mag-move. Minsan talagang it takes only one person. Minsan di kailangang marami. Minsan kailangan isa lang yung magte-take ng willingness and obedience, and then that one person is enough para mag-start ng matinding malaking pagbabago sa isang community, sa isang trabaho o sa isang pamilya. It takes one person. And si Lord, bakit person ang ginagamit niya? Because the Lord loves to work with us. Kaya nga ang tawag sa kanya, pinayagan niya na maisulat through the inspiration of the Holy Spirit yung Bible, ang tawag co-laborer. Co-worker. Ibig sabihin, kung worker si God in our life, gusto niya na mag-work din tayo with Him. Kung builder siya, gusto niya maging co-builder tayo with Him. Kung if He's doing a labor sa mga buhay natin, you know what God wants? Gusto niya co-laborer tayo. Kung bagay yung yoke, ka-level na tayo sa work. Para wag naman natin laging iasa sa Diyos na, Lord, kumilos ka. Minsan si Lord ang niintay, hindi naman yung kumilos siya kumilos tayo. Dasal tayo ng dasal minsan sa revival, pero si Lord naman intay ng intay na ikaw yung revival niya. Nagpe-pray tayo ng move ni God, pero ang totoo, tayo naman talaga yung move ni God na ngayon. He's already seated together in heaven, laughing, waiting for us. In the Old Testament, they that wait upon the Lord. Pero right now, He's waiting on us already. Kasi after He gave His only Son, Jesus, now it's done, it's finished, it's now our job. Pansinin niyo ninyo, inutusan ng Lord si Noah na mag-build ng arko. Pero si Lord ang magpapaulan ng 40 days and 40 nights. Inutusan ng Lord si Moses, itataas niya yung tungkod, pero maghahati ng dagat, si Lord yon. Utusan si Joshua and the Israelites to shout and to go around for 7 times. Pero si Lord yung magpapabagsak ng pader. Uutusan kayo ni Lord, kaya nyo bang magpatong ng kamay? Pero hindi kayo magpapagaling, si Lord yon. Ibig sabihin, gawin natin yung natural, gagawin ni Lord yung supernatural. So when you are expecting for a supernatural move ni God, bato natin kay Lord. Pero kailangan, gawin natin yung natural. That's why you can speak and then He can anoint your speaking. That's why you can lay your hands and then the Lord will deliver the healing. So si Lord gagawa ng supernatural. Yung pagpunta nyo lang ngayon dito. Ngayon Sunday, you could be on bed dapat O iba, baka may ibang gagawin. Like many of other people, na hindi naman maiisip na mag-decide na pumunta ngayon. Pero the moment you decided, you move, na magsalita na, sige, punta ako dito ngayon sa church. Ayan na. You already applied the natural things you can do. And then supernatural na healing, deliverance, prosperity, miracle, trabaho ni Lord John. Pero you just need to make yourselves available. Because si Lord sabi niya, I'm always looking, my eyes run to and fro. Throughout the whole earth, seeking heart. Nasan ba yung heart? Nasa person yun So, ang hinahanap ni Lord, mga person talaga na may heart. Kung saan Christ is in us. Doon ka maa-amaze, no? Sa dami ng hinanapan ng Diyos na kung saan itatago niya yung kanyang kabanalan, ang nakitang pagtaguan yung katabi mo. Sa dinami-dami ng paglalagyan niya ng kanyang majesty, He decided to reside it in each one of us. Ano bang meron tayo kung di reklamador, maangal? Nagkakasala pa, nagkukulang pa, pero the Lord decided na you will be His temple. Hindi hotel. Sa hotel kasi pwedeng check-in, check-out. You are His house, His temple. It means He is permanently residing on each one of you. Dinala mo pa yung sarili mo dito sa church. Nung dalhin mo yung sarili mo dito sa church, ayan na. At bigyan ko kayo ng, ng tip. Yung Sunday service, parang kami lalo si Daryl. Kasama ko po si Daryl. Tayo ka nga rin, kaway ka. Yan po yung payat na tao na yan. Siya po ang head, siya po ang head ng aming, pag tinignan nyo, parang kontrabida sa pelikula, pero siya ang head ng children ministry. Alam nyo ilang bata every week? 1,200 na bata.
ang tinuturo ang kanyang ginagather every Saturday. At pag tumayo na ho siya, you can hear pin drop. Kaya niyang magpatahimik ng 1,200 na bata. Ganong ka-anointed po yung guns na yan. Pero grabe ho yung puso. Sobrang baba, sobrang gentle, sobrang filled with serving. And, ang hilig po niyan sa free taste, gaya ko. Sa SNR, sa Landers, yung bang tatambay ka na rin, eh may drinks din doon sa kabila naman, free taste din lahat. Siguro kayo rin, hindi lang kami. Ayaw nila umamin eh. Mahilig din kayo sa free taste. O pero yung Sunday parang ganun. Pero hindi ang purpose ng free taste, hindi para makuha mo ng libre lang at matikman. Ang purpose nun para bilhin mo, iuwi mo, para you can own it, have it at home. Ang purpose po ng Sunday service, free taste. Free taste para may inuuwi kayo sa bahay, sa inyong mag-asawa, sa inyong anak, sa inyong trabaho. Para may inuuwi kayo dito, natitikman nyo, kaya taste and see, after you have tasted, and then you own it. Kunin mo, i-apply mo, pagdating sa bahay, dun mo ngayon gagamitin yung binili mo dito sa church. Baka kala nyo libre to, hindi ah. Everything has a price tag. Kaya kailangan yung gumising. Kailangan yung mag-sacrifice. Kailangan yung i-set aside all these things. And that costs a lot of time, efforts, commitment. Minsan nga yung mga mag-asawa, nag-away pa kanina yan bago mag-church. Pero nag-decide kayo, mamaya na tayo mag-away ah. Basta mamaya, tutuloy natin yan. To be continue. Dito muna tayo. Kaya alam nyo, minsan ho, sa church, na-realize ko, maging mabait muna bago maging tama. Kasi minsan kahit tama ka, kung di ka mabait, nagmumukha kang mali. Sabi mo sa katabi mo, maging mabait na lang. Alam nyo bakit yung mababait? Yan ang mga bagay na naririnig ng bingi, nakikita ng bulag, yung kindness. Pagka ikaw kind, nakakatouch ng puso. Nakakatouch ng puso. Alam nyo ang goal ko sa New Life Tondo? Sabi ko, ang goal natin, kung may isang church na makikilala sa Tondo, gusto ko makilala tayo saan? Makilala tayo na ang New Life Tondo, mga lugar ng taong mababait. Totoo, di ba? Kasi pag mabait ka, alam mo yun, totoo, hindi naman paramihan ng pera o ng miyembro eh. Paramihan na lang tayo ng mamahalin. Sabi mo sa katabi, paramihan tayo ng mamahalin. Dapat mas marami. Teka, yung mga, baka ibang lalaki, iba yung nasa isip yata eh. Disclaimer lang, hindi asawa o ibang babae tinutukoy ko. Lahat ng mga tao po mamahalin natin. Amen? And today, hundreds of decisions are being made every Sunday. Hundreds. Iba-iba ang gagawin decisions. Pero ang point, kailangan mo mag-decide. Hindi naman pwedeng na-hype, na-stir up ka. Natawa ka, naiyak ka after nito, hindi mo lang nangyari. Because God cannot bless a decision that we are not making. Kailangan mo talaga mag-decide. Sabi ni Tatay Paul Chase, your choice will be your decision and then your decision turn out to be your destiny. Hindi naman pwedeng kinaumagahan, nagising ka agad, ba't nasa ibang kama ako? Nung gabi may ginawa kang desisyon. Kaya ka nandyan ngayon. Hindi naman yung iba, pag nakatapak ng tansyan, lasing na ako. Hindi, may ininom ka talaga. Pastor, wala talaga akong choice. Hindi ko maiwasan yung yosi eh. Tanong ko sa kanya, may nakita ka bang yosing lumilipad papunta sa bibig mo? O kailangan ng daliri yung para malapit? Lahat yan, decision. Sabihin nyo nga, decision. And when we make decision, pansinin nyo, it can be separated into two. Opinion at convictions. Sa opinion, respetuhin natin yung isa't isa talaga dyan lalo. Kasi iba-iba tayo. Ngayon lang dito sa room, siguradong may magkakaiba tayo ng opinion, di ba? Alam mo yung conviction, kaibahan ng dalawa? Yung opinion, yan yung mga pinanghahawakan mo eh. Pero yung conviction, yan yung humahawak sa'yo. Yung convictions, yung kahit iba-iba ng opinion, but because you've been convicted to stand for something, yun yung that holds you. Mabigat yun. Ang masaklap, ang Christianity ngayon, opinionated. Based on opinion. Pansin niyo. Grabe, ibang klase ngayon. Lalo yung millennials. Millennials today actually are looking with their ears and hearing with their feelings. Yun ang ginagamit nilang judgment ngayon. Diba, pati nga paghanap ng restaurant, ng mga hotel, ng mga food, based on what? On social media? On how many likes? Kung gaano karami, yun ang kanilang decision making, so opinionated. And Christianity, hindi pwedeng base sa opinion. It needs to be convictions from the Holy Spirit. It needs on how you stand on what you believe. Kahit ayaw ng iba, hindi naman paramihan ng Kristyanismo. Ang katotohanan, hindi naman paramihan eh. Minsan kung sino pa yung mas marami, yung pa yung mali eh.
Bob, you remember, Jesus the only one nung time na yon na nag-claim na I am the way, the truth, and the life. Even the disciples, actually, di naman, so wag kayong ma-move ng crowd. Huwag kayong masyadong maano ng marami doon mas masaya. Hindi po. Minsan nga, mas yung mga tao, lalo yung mga nagpe-preach, nagtuturo, they love the crowd, pero not the person. Na pagka-crowd, grabe yung passionate na mag-preach, di ba? Pero pagka-konti na lang, di naman ganado eh. Nung time, na-invite ako mag-speak sa Indonesia, 25,000 people. Grabe, kakagana mag-preach. No? After that, doon kami sa Blooming Treat ni Daryl, sa River of Joy, ang church, 16 puro mga kabataan pa. Pero nakita ni Daryl, mas passionate ako doon sa 16 na kabataan kaysa doon sa 25,000 people. Alam niyo, minsan wala po sa dami. It's about your conviction to really see the importance of a person. Pag tinignan niyo ngayon, different yung worship lang natin, iba-iba tayo ng expressions eh. Pero by the way, palakpakan niyo naman yung worship team niyo, ang galing. Anointed, mahuhusay. You know? Totoo, hindi ito kasi nakakaikot naman ako ng mga churches eh. May huling kaming pinuntahan churches para talagang latang kinakalkal. Ay, kala ko nasa Tondo ako, sorry po Kailangan pala, behave nga pala yung ko dito. Sa Tondo kasi talagang kahit sabihin mo pwede eh. Hindi lang pwede magmura eh. Pero pag sinasabi ko minsan, alam mo, kaartihan na lang yun pag nag-backslide ka pa. Parang mga ganun salitaan sa amin eh. But, kaya po, pansinin nyo, I feel at home in this place. Why? Because of your pastor. Because of your leadership. You know that why I feel at home right now? Because, kasi alam mo, napaka-secure ng pastor. Giving you the freedom, the trust, para magsalita ho sa inyo. At ginagalang ko naman ng sobra po yun. Right now, in this one room, pansin nyo, we have different expressions ng worship. Yung iba sa inyo, bet na bet nyo yung nakatataas kayo ng kamay. Yung iba sa inyo, nakahalukip-kip lang, parang tambay sa kanto. Pero blessed na yun, Expressions kasi yun, Okay lang yun. Pero alam nyo mahalaga, intention. I mean, our worship, our prayer, our ministry, our music, our serving, our preaching are just only outward manifestation of what is really happening on the inside. Iba-iba tayong expression, lalo na pag siyempre, kung introvert ka, extrovert ka, magkaiba kayo. Phlegmatic, choleric, sanguine, or melancholic, magkakaiba yun ng mga temperament eh. So siyempre, may mga na, kaya huwag niyong sisikuhin yung katabi niyo, mag-worship ka naman. Worship na nga siya eh. Nakatahimik nga lang. Kasi ang gusto mo talagang, para nasa roller coaster. Sa kanya kung worship, okay lang yung expression lang kasi yon. Pero, iba pag ang puso na usapan. Iba, and what the Lord is looking right now, a person whose intention, coming from a decisions to decide para sabihin, Lord, I don't care what people say and think. It doesn't matter what is happening right now in me, with me, and for me. But what is more important today, my heart's intention is just to love you, to worship you, to honor you. Pag ganun yung heart natin, alam nyo, grabe, hindi mo kailangan ng kung sino-sino, kung ano-ano pang mga gimmick sa buhay. Mag-i-enjoy ka araw-araw pagka yung hearts mo connected to God. Tayo lang, we need to see each other as beautiful as they are. Pag sinasabi ng church, come as you are, totoo ho yun. You are free, you can really come to church as you are. 7 minutes na lang natitira. Ang bilis ng oras nyo rito. Pastor, may daya yung oras nyo rito. Parang timbangan doon sa Tondo, may mga daya. Yung oras nyo, ang bilis. Ang bilis. Alam nyo, I've realized that preaching is never enough. Sa totoo lang, it's never enough. The word need to become flesh. Kaya sa John 1:1, di ba nakalagay doon, in the beginning was the word and the word was God and the word was with God. Pero nagbago yun sa verse 14. The word became flesh. Became real. Hindi pa pwede kasing word lang. Kailangan yung word maging flesh. Kaya yung word in the beginning, yung verbo, who creating the world, nung time na yon, became a person. Yung naririnig nyo sa church, magpipreach, yung mga pastors natin talking about forgiveness. After nyo marinig yung forgiveness as a word, dapat pag uwi ng bahay, nagiging person yun, forgiving. After nyo marinig, for example, yung generosity, yung word na yon, pag uwi ng bahay, nagiging person, nagiging generous yung tao. When you heard about
passion, compassion, commitment, good plans, and all of these good topics, all of those are word or preaching. Pero it needs to turn out to be a person. Yun ang nakaka-attract actually. Pag yung word, nung kausap ko si Butch Bellica nung nakaraan, ang galing pala sa ano nun, no? Sa mga theology, ang dami niya palang alam sa ganun. Grabe. Ninong ko yung sa kasal naming mag-asawa. Ang dami niya ano. Tapos binabanggit niya yung King James Version 1611 ng mga ano, talagang ito yung mga Bible na yung talagang binabasa mo parang di mo na naiintindihan kasi may mga thou, which, yung mga malalalim, nakakalunod sa lalim. Ng mga English. Then pinag-uusapan what is the best translations. Kasi di ba, binabash nga yung NIV, inaano yung Pinoy version ngayon, na hindi daw parang inano yung Bible, dinowngrade masyado, at kung ano pang issue about the Bible. Pero alam niyo po, na-realize ko, what is the best translation ng Bible? Hindi pa rin King James, may mas matindi pa rin doon. Ang best translations ng Bible, yung katabi mo. The way we are going to live our life. Kung paano natin ipapamuhay yung mga buhay natin, we are the best Bible people are reading. Paano tayo nagiging magalang, marespeto, mabait? Paano tayo nagiging totoo talaga sa sarili natin una, sa Diyos at sa kapwa natin? I heard a preaching that who Jesus is powerful. Pero I realized ang ka-equivalent nun, who we are to other people also dapat. Hindi lang who Jesus is, kay Jesus wala naman tayong problema talaga how good He is eh. Pero who we are to other people, doon nagkaka-issue. Doon nagkaka-issue kung sino tayo sa bawat isa sa atin. Yun actually yung best evangelism. How are we going to become the Bible? People are reading. Kaya sabi ni Lord, alam mo, time is coming that I will not going to write the tablets, the commandments in the tablets of the stones. But this time, I'm gonna write it down in the tablets of your hearts. Nilalagay niya na rin yung mga Bible, salita niya saan? Sa mga puso nating lahat. Kaso kailangan mabasa. Kailangan mabasa yung mga Bible na yan sa buhay natin. And it's very important. Why? That the life of the messenger needs to become a 3D movie na people are watching. Alam niyo, the best way for you to know if I am anointed, the best way for you to know if I am really following God, huwag niyo akong tanongin how many verses I quote. Nagbanggit na ba ako ng verse sa Bible ngayon? Huwag niyo tanongin kung gaano karaming verse yung alam mo, ano, ganito. And teacher po ako sa NLTC, sa Alabang. Pero ang lagi kong goal, not to teach, but to touch the hearts of the people. Kasi mas natatandaan yun eh. Magkaklase po kami ni Pastor Fred sa NLSM eh. Tama ba? Magkaklase ba tayo noon? Oh, na isang batch na una pala kami. No? Wala mo tayong natutunan yan. Hindi, joke lang. Ay, live pala kami. Sorry po. Hindi, alam nyo, mas iba yung puso, yung natutunan mo dito, kesa dito. Mas iba pag yung puso ang ano, kasi sabi nga ni Pastor Paul, there are some things that can be taught, but some things are caught. May mga bagay na talagang maituturo, pero ibang bagay talagang kailangan makuha mo ng puso. At alam nyo, na-realize ko that your heart catches faster than your brain. It catches faster than your brain. Yung heart nyo kayang mag-store dyan nang hindi yan na-overwhelm. Yung utak nyo napapraning, yung puso hindi. Totoo na overload eh. Iba sa inyo, mga 2 gigabyte lang ang utak. Lamang lang kayo ng konti sa akin. Pero yung heart, hindi yan napupuno. Hindi na, kaya pansin nyo, kaya pa rin magpatawad kahit punong-puno na isip. Kaya pa rin magmahal kahit nasasaktan na. Kaya pa rin magbigay kahit walang-wala na. Kaya sabi ni Lord, magtiwala ng buong, hindi isip. Lean not into your own understanding. Trust the Lord with your whole heart. It's very important na yung person. May tanong po ako sa inyo. 1 minute. What is the best gift na na-receive nyo kay Lord? Ano ba yung pinakamagandang regalong natanggap natin sa Panginoon? Come on. Hulaan nyo. Huwag kotse, ha? Ano yung pinakamagandang regalo na natanggap nyo kay Lord? Pwede pong sumagot, may isang sakong bigas na makakasagot. Ano po? Pinili. Ang ganda ng sagot. Grabe. Out of, para ano yun? David Pomeranz, chapter 2, verse 9. Too many billion people running around the planet. Napili ka. Napili ka. Ano pa? Bukod pa doon. Ano best natin? Kaligtasan. Grabe. Yun.
Buhay! Ang tindi nun ah. Alam niyo kung ano pinakamagandang regalong natanggap natin sa Lord? Siya mismo. Kasabi ni Lord kay Abraham, Abraham, I am your shield and your exceeding great gifts or reward. Ako mismo. Nung nagkikreate siya ng mundo, nung maglikha siya ng isda, nagsalita siya sa tubig, di ba? Para magkaisda. Nung maglikha siya ng mga punot bulaklak, nagsalita siya sa lupa. Pero nung maglikha siya ng tao, nagsalita siya sa sarili niya. Let us create man in our image. Nagsalita sila sa sarili nila. At nung ibigay ng Diyos ang pinaka-best gift, ibinigay niya yung sarili niyang anak. Him in a person, Jesus the perfect reflections of the Father. Binigay si Jesus the perfect gift to us. Alam niyo, pinong pwede niyo ibigay na pinaka-best na regalo sa tao? Hindi po. Alam ko nga si Jesus eh. Hindi natin mabibigay yun. Ama lang pwede magbigay sa kanya eh. Ang pwede niyong ibigay sa sarili niyo. Your time right now. Your attention right now. Your forgiveness. Your love. Ikaw mismo, ang pinakamagandang regalong mabibigay mo ngayon. Kung may mga tatay po ngayon, sabihin mo sa kanya, Tay, bago kita batiin ng Happy Father's Day, let me tell you, here I am, myself, as a gift. My honor, my submission, my respect to you, my forgiveness kung kailangan, my time, my attention. I'm giving myself to you, Tay. That is the best gift you can give to your father. Sa church na ito, alam niyo, pinakamagandang regalo yung pwedeng ibigay sa tatay ng bahay, kay Pastor Fred, is yourself. Pastor Fred, here I am. Nung one time sa airport, can somebody help me na ano? Yung, alam kay Ed Sheeran? Balik na po tayo. Sa airport may bata na nagbubuo ng puzzle. Bata yan eh. So, hirap na hirap siyang binubuo yung puzzles. Nung mabubuo na yung puzzles niya, eto na, isa na lang, nabuo na yung piece. Tumatakbo yung bata, dala-dala yung puzzle. Mami, sa airport. It's finished. Tapos na po. Tapos na yung puzzles. Alam mo, may isang businessman, obviously, catching up a flight. Nagmamadali. Dala-dala, attache case na, nakasuit, tumatakbo siya. Nagkabangga sila ng bata. Sabog yung puzzles. Eh, nagmamadali na yung businessman. Alam mo, makita sumabog yung puzzle? Yung businessman, huminto. Umikot. Lumuhod. Binuo niya ng mabilis yung puzzle. Nung mabuo na yung puzzle, binigyan niya sa bata, oh, anak, I'm sorry. Go now to your mommy. Yung bata, alam mo, tinignan siya sa mata. Nakatingin sa kanya. Sabi sa kanya, are you Jesus? When was the last time you become Jesus to somebody? Like him offering himself. Like him without us saying for sorry pero nagpatawad. Like him who never even demands us to give something to him. Hindi siya demanding. Hindi siya nag-intay ng mag-sorry kayo. Hindi nga siya nag-intay na samahan niyo siya. Hindi nga niya nag-require na dapat tapat ka palagi. Though you are faithless, He remains faithful. Hindi nga siya nag-demand sa atin na parang dapat lagi kayo sasama. Hindi sabi niya, ako lagi niyong kasama. Until sa end ng world. I'll never leave you nor forsake you. Hindi niya nirequire yun, don't leave me, don't forsake me. Ha? Hindi niya nirequire any one of us. Pero siya pa ang nagsabi na no nakedness, no perils, no demons, no angels, no powers, no anything created in this world will be able to separate you from me, from my love. Walang maghihiwalay sa atin, don't worry. And then now the Lord is asking, if Christ is in us, the best gift we are giving to people is ourself. This time, kahit hindi nagsasorry sa inyo, as a gift, chat mo na ngayon. Sige na, sorry na, no choice ako. Right now, why don't you give without Him asking to you? Why don't you offer yourself now? Not to God. Si Lord, alam mo, hindi naman yan na-required offer yourself to me. Wala eh. Isang verse nga lang eh, di ba pa ibig sabihin nun? I beseech you, brethren, that you offer yourself as a living sacrifice. Iba ibig sabihin nun, hindi talaga offering ng sarili yun. Huwag na tayo pag-usapan yung pang NLTC yun eh. Pero alam nyo, ang nire-require ni Lord,
is for you to accept His offering to us. Kaya sabi niya, you don't love me, but I love you first. You didn't choose me, but I chose you. You didn't even seek for me, but I came to seek and save the lost. Laging siya yun eh. Alam niyo, hinihiling na lang ngayon sa atin ni Lord, tayo mismo, why don't we this time offer ourselves to each other? This time, huwag natin gawing spiritual lahat. Practical lang. Can we offer ourselves to each one? Pag kailangan mo ako, I will be there. Whenever you need me, pag feeling mo, ayaw mo nang mag-church, just let me know. O pag nalaman ko, I will call you, I will text you, or I will visit you. Coffee tayo, usap tayo. That's how we offer ourselves. That's how we offer ourselves. And by doing that, the Word is becoming flesh. Amen? By doing that, alam niyo, may nabasa ako, sabi doon, yun namang puno, hindi kinakain yung sariling bunga. Yun namang ilog, hindi niya iniinom yung sarili niyang tubig. At yung araw, hindi siya nagliliwanag para sa kanyang sarili. Kahit ang mga bulaklak, yung kanyang samyo, hindi niya nilalanghap na para sa kanyang sarili. Ang mga kalikasan ay nilikha para maging pagpapala sa iba. Kung gusto mong maging maligaya sa buhay, sabi niya, maging masaya ka. Pero kung gusto mong maging mas maligaya ka pa sa buhay, higit sa kasiyahang meron ka, maging dahilan ka ng kaligayahan at kasiyahan ng iba. Amen? Huwag kayong mahihiya. Hawakan niyo yung kamay ng katabi niyo. Pastor, hindi ko to kilala. Kaya nga eh. Kaya nga moment mo na ngayon para magkakilala kayo. You know what? Say this from your heart. Sabihin niyo nga, Lord Jesus, bigyan mo po ako ng chance na maging offering naman sa ibang tao. Hindi sermon pero person. Na ako yung magiging preaching, ako yung magiging blessing, ako yung magiging peace, ako yung magiging love, ako yung magiging joy, ako yung magiging prosperity, healing, ako yung magiging mga meaning ng lahat ng mga salitang ito. I pray, Lord God, today, yung mga magkakahawak ng kamay, let each one become a source of healing. Let them become a source of peace. Hindi kaguluhan, hindi pabigat, hindi pasaway. Gawin mong pagpapala ang bawat isang nandito ngayon. Maging sila yung dahilan ng kasiyahan ng iba. Kung nasasaktan man ho kayo ngayon, okay na yan, kaysa ikaw ang nananakit. Kung nagtitiis man kayo ngayon, okay na yan, kaysa ikaw ang pinagtitiisan. Right now, you will be the person God intended you to be. Could it be, hindi kaya ikaw ngayon yung nandyan na nasasaktan, nahihirapan, because the Lord wanting to save or to hear a message through you. Ikaw ang maging preaching naman ngayon. Hindi na sa aming mga pastor manggagaling ang preaching this time. But today, you are my preaching, says the Lord. You are my word, says the Lord, being sent to become a healing to other people. Yung oras mo, yung life mo, yung pera mo, yung effort mo, yung forgiveness mo, yung pagpapakumbaba mo ang magiging dahilan para gumaling naman ang iba. At yung pagmamahal, pagyakap, paghingi ng tawad, at pagpapatawad din sa iba, ang maging kagaangan naman ang kalooban ng iba. I pray today, Lord, let us all become the person na gaya ng sabi mo, just like me in this world, so are you. You will become my healing. You are my peace, my righteousness. Father God, we ask for your anointing. Father God, we ask today that you continue to speak to our hearts. Paano kami magiging isang klase ng tao na nagsasalita ang mismong buhay namin. Maraming salamat po. Put your hands in your chest, sa inyong dibdib, para madama nyo yung tibok ng puso ninyo. Hallelujah. Oh Lord, today, I pray, Lord,
Kung may kabigatan man ng puso, pagaanin mo po, Ama. Kung may kaguluhan man ng isip, itong mga nakaraan, payapain mo po, Ama. If there are some people here, Lord, having sleepless night, nagpapalpitate yung kanyang puso nitong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, having sleepless night, tonight, Lord, give your beloved sweet sleep. Tonight, Lord, I speak healing, Father God, to all those anxiety, to all those troubled mind, mental illness. I speak healing in Jesus' name. And I pray also sa mga mag-asawa na nagkakalabuan lately, para bang they don't feel anymore the love that they have before. Today, Lord, reignite. Today, Lord, touch every couples today. And I pray, Lord, ngayong araw pong ito, we will become the person, the children you want us to be. Simple, happy, forgiving, joyful, understanding, mabait, kahit hindi tama minsan. We will going to be the person, Lord, na I know, pinagmamalaki mo. Because this is who you are sa puso namin. Thank you for being proud of us, Daddy God. Thank you, Lord. Bless all these people, Father God, on behalf of Pastor Fred and Julie, for the anointing that was been set upon them, Lord. Me as the representative, Lord, here in this pulpit, I speak the tremendous blessing upon your people. Thank you, Lord. We love you, we honor you. Taas natin kamay natin kay Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, say, thank you, Jesus. Maraming salamat. Napakabait mo, Lord. Yung parang mga batang nagpapakarga sa tatay. Come on. Lord, buhatin mo kami, Daddy God. Pagod na yung iba. Come on, yung parang nagpapakarga kay Daddy God. Lord, care with us. Take away all these burdens, all this care. We surrender. At the same time, we receive from you, Lord. We give you the praise and the glory. In Jesus' mighty name, everybody say amen.
in every ministry that you're in. Meron po tayong available ministry for each age group. So maraming salamat, Pastor Herbie. Isa po ako sa mga witness kung gaano pong binebless ng God ang church na to. I've been in New Life Tondo noong 2018, nung nag-start sila dun sa school na sinasabi po niya. So yun, let's go. Let's open the Bible sa Mark 12:42 and 2:44. Basahin ko na po 41, Jesus sat down opposite to the place where the offering were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. So si Jesus Christ is looking and watching who are the people who is giving. And right there and there, nakita niya yung mayayaman naglalagay ng malalaking amount ng pera. And you know what? Ang sabi dito sa 42, but the poor widow, alam niyo yung widow, di ba? Ito yung mga wala na pong asawa. The poor widow na babae came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Let me just give you a background po kung ano po yung widow sa time po ni Jesus Christ. You know what? Widows were the most marginalized group. Pag sinabi pong marginalized, they are treated insignificant. Ang tingin na po sa mga widow ay mababa, right? Sa panahon po natin, di ba, pag wala kang pera, ang tingin sa'yo mababa. And widows, because they don't have husband, they are usually poor. Mahirap lang sila. They lack protection, they lack in protection and identity. And they are just relying on their male relatives para magkaroon sila ng mas magandang buhay. And you know what? Surprisingly, ang sabi ni Jesus sa number 43, sa verse 43, calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor, yung widow po na tinutukoy natin, this poor widow has put more into the treasury than to the treasury saan na yan? Poor widow than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live in. You know what? Not unless that you are secured, not unless that your identity is in Jesus, that you feel secured and protected, you cannot do what the widow does. Amen. You really have to know that you are secure, that you are already blessed, that you are already protected, that you have everything in Him. Amen. Yan, 30 seconds, just have a short testimony. Nakaraan lang po this month, God gave me kung ano yung pinagpe-pray namin. Sa negosyo, ako po ay nagne-negosyo and God gave me the full sublimation machine na hinahangad po namin. It is about Him. It is about how good God is. Amen. And I want you to hold your envelope. Asan sa akin? Andun pala. I want you to hold your envelope and let us pray for the giving. Father God, we want to feel secured. We want to feel that our identity coming from you. And Father God, I pray that whatever the problem that we are in, whatever the bills, whatever yung pinagkakautangan namin, Lord, we just have to secure and put our trust in you, not our mind, but our hearts, Father God. So we honor you, we glorify you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Uy, magic nandito na. So we can give. Tagos sa puso, no? Tama ka, Pastor. May natutunan ako sa NLSM. Pakipagkaibigan. Uh, at least hindi na naka-live eh. Pero we're so honored talaga, Pastor. So you can still catch him. Nakakontrata siya ngayon sa atin hanggang salamat talaga. So hanggang alas 3 so service natin. So kung may mga padalhin nyo. Alam ko nagli-level up. Tayo na tayo kasi baka mapapreach ako. You can still catch him second service o maya alas 3. Saan ang ating exit dito, no? Medyo saan tayo galing last week do sa kabila? Ito po yung customary na ho natin. Kahit hindi pa tayo New Life dati, hindi natin palalagpasin na hindi tayo makapagtanim sa isang simpleng taong anointed. So meron po tayong bantay dito, hindi makaka-exceed ang hindi magsusod. Joke lang yan. Alam niyo naman yan, guys. So we'll give you the chance to sow a seed. I believe we are sowing that to a very fertile
person and ministry. Okay? Let's close in prayer. Father, thank you for everything you have done. Salamat sa buhay ni Lodi Herbie, God. Thank you, God, for using him, Lord, sa Tondo, Panginoon. Alam ko, you are not done yet, Lord. You are still expanding. They're still growing, Panginoon. And Lord, ikaw ang maluwalhati sa buhay niya. Kami naman po, recipient kami sa tagig, Panginoon, ng kanyang puso, ng kanyang encouragement. May we leave this house, God, knowing and understanding, God, that for the rest of the week, Lord, let there be abundance, security, God. Kami yung totoong patotoo. Saan man kami magparoon, Panginoon. Sa iyo lahat ng kaluwalhatian. Ngayon hanggang sa susunod na linggo uli. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po, New Life.